Paulit-ulit na lumulutang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang pangalang Romanovs. Pero sino nga ba sila at bakit sila mahalaga ngayon? Ginamit ng defense team ang terminong Operation Romanov sa paglilitis bilang paliwanag sa kontrobersyal na mga pahayag ng Vice Presidente laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sinasabi ng kampo ni Duterte na ito raw umano ang banta o plano laban sa kanilang pamilya. Ngunit ito ay mariing kinontra ng mga tumestigo sa impeachment court. Ayon sa National Bureau of Investigation, walang ebidensya na may Operation Romanov laban sa mga Duterte. Ibinahagi ni NBI Regional Director Jeremy Lotoc noong ikalimang araw ng impeachment trial na si Davao City Mayor Baste Duterte ang unang gumamit ng terminong Romanov sa isang rally noong 2024 at tila patama umano ito sa pamilya Marcos. Ayun nga ang nakita namin yung January 2024 during Maisog Rally, if I'm not mistaken, na yung the word Romanov, ang nagbigkas ho noon si Mayor Baste, Your Honor. Alright. Dito ngayon umiikot ang debate sa Senado. Ang Romanov ba ay banta, depensa, o simpleng historical reference? At may bigat ba ito sa pananagutan ng Vice Presidente? Sa kasaysayan, ang Romanovs ang royal family na namuno sa Russia mula 1613 hanggang 1917. Kabilang sa kanila sina Peter the Great, Catherine the Great, at Grand Duchess Anastasia. Matapos ang mahigit 300 taon, bumagsak ang kanilang pamumuno dahil sa krisis, kaguluhan at pag-usbong ng World War I. At napilitang magbitiw si Tsar Nicholas II noong 1917 sa kasagsagan ng Russian Revolution. Taong 1918, pinaslang ng mga Bolshevik ang buong Romanov family, isang marahas na pagtatapos ng kanilang dinastiya. Kamakailan naman ay nagtapos ang ika-6 na araw ng impeachment trial upang bigyang daan ng caucus ng senator judges kaugnay ng hiling ng prosekusyon na maglabas ng subpoena para sa mga record ng Vice Presidente. Ayon naman kay Presiding Officer Senator Chis Escudero, ipaaalam sa magkabilang panig ang resolusyon sa pagbabalik ng pagdinig. Nakatakdang magpatuloy ang trial ngayong Lunes, 12 ng Hulyo.